Pumunta si Angela sa kanyang tiyahin pero wala ito dahil may pinuntahan. At isang linggo pa ang uwi kaya sarado ang groceries nito. Napabuntong hininga si Angela. Hindi alam kung saan pupunta. Sumakay siya ng jeep. Saka sinubukang pumunta sa butika para mabili ang reseta. Pero laking panlulumo niya ng 2 lang sa 5 reseta ang nabili niya sa 1,000. Paano na to? Tanong niya sa sarili habang pinipigilan ang luha. Basta na lang dinala siya ng mga paa sa boarding house ng mga naging kaibigan niya. Naabutan niya ang mga ito na nagtatawanan. Jella? Gulat na wika ni Grace. Agad namang napabaling ang lahat sa gawin niya at tumayo ang mga ito sa kanilapitan siya. Hanggang sa nararamdaman niyang bumibigat ang mga mata niya at biglang nawalan ng malay. Buti na lang maagap si Arnold at Edric kaya nasalo siya. Mga ilang minuto ba bago siya nagising. Habang sapu-sapo ang ulo nito. Anong nangyari? Tanong nito nang wala siyang naaalala. Nahimatay ka, sagot ni Irene sa kanya. Tunga, nagluto kami ng noodles. Ani Grace habang bitbit ang umuusok pa na niluto nito. Para namang biglang kumalamang sikmura niya dahil sa naramdamang gutom. Agad niyang kinain ang binigay ng mga kaibigan. Napatitig lang ang lahat sa kanya. Jel, hindi naman halatang gutom ka no? Pansin ni Irene. Pasensya na kayo. Aside sa gutom talaga ako, nagmamadali din akong makabalik sa ospital. Ani nito na hinihingal pa. Nagkatinginan naman ang lahat. Saka inabot ang sobre kay Angela. Nagtatakang tinanggap niya yon. Nakita namin ang reseta kaya nag-ambag-ambag kami para makabuo ng pera. Ani ni Arnold. Hindi naman maiwasan ni Angela ang pangilidan ng luha. Buti pa sila naiintindihan ng sitwasyon niya. Pero ang sariling ama ng anak niya, wala lang namang may magawa. Wala ka bang contact kay Ryan? Tanong ni Edric. Meron, pero ang sabi, wala naman daw siyang magagawa dahil wala naman daw siyang trabaho. Napakuyom naman ng kamao si Arnold. Halatang naiinis kay Ryan. Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ha? Ani ni Grace, sabay yakap sa kanya. Kahit paano ang swerte niya sa mga kaibigan niya. Sinamahan siya ng mga ito para bilhin ng reseta. Binayaran na lahat ni Arnold ang kulang. Dadalaw na lang kami bukas kay baby. Ani ng lahat habang hinihintay nilang makasakay si Angela. Tumango naman si Angela sa kanila. Saka nagpasalamat at sumakay na ng sasakyan. Maluwag ang jeep na sinakyan niya. Kaya naman pinatong niya ang plastic bag niya sa upuan. Saka may hinahalongkat doon. Hindi lang naman siya nag-abalang lingunin o tapunan ng tingin ng mga katabi at kaharap. Maya-maya ay tumigil ulit ang jeep at may bumaba. Doon lang siya napaangat ng tingin. Nabigla pa siya nang nakitang nakatitig si Adrian sa kanya habang may nakaabresyete sa mga braso nito. Nakatulog ang katabi nitong babae. Para namang may kurot siyang naramdaman. Adrian? Tawag niya kay Adrian ng makabawi. Dahil siguro napalakas ang boses niya kaya nagising ang babaeng katabi nito. Nasaan na tayo? Tanong nito kay Adrian. Malayo pa, pwede ka pang matulog. Sagot naman ng huli. Nang mapagawi ang tingin ng babae sa kanya ay parang nabigla pa ito. Nang mahalata naman yun ni Adrian ay pinakilala niya ito kay Angela. Jella, Hindi na natuloy ni Adrian na magsalita ang kasama nito. Ivy, Adrian's girlfriend. Ani nito sabay lahat ng kamay kay Angela. Nabigla man ay tinanggap pa rin itong pakikipagkamay ng babae sa kanya. Sabay tingin kay Adrian na parang nagtatanong ang mata na totoo ba. Umiwas naman ang tingin si Adrian. Kaya alam ni Angela na totoong sinasabi ng babae sa kanya. Palihim niyang pinagmasdan si Adrian dahil gusto niyang makasiguro. Pero laking dismaya niya nang hindi niya makita ang gustong makita kay Adrian. Ang bracelet. Parang gusto niyang maglulumpasay sa iyak. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang kasakit ang naramdaman niya. Halos gusto niya nang paliparin ang jeep na sinasakyan niya para makarating na siya sa hospital. Wala nang may nagbukas ng usapan sa kanilang tatlo. Hanggang sa natatanong na ni Angela na malapit na siya. Kung kailan naisipan ni Adrian na magtatanong kay Angela. Saka naman ito pumara. Kuya, sa tabi lang po. Saka tumingin sa gawin ni na Adrian. Mauna na ako sa inyo. Ani nito na pinipilit buuin ang boses. Nagmamadali siyang bumaba sa jeep. Ayaw niya nang lumingon pa sa gawin ni Adrian. Nagtataka si Adrian kung bakit bumaba na si Angela. Para masagot ang katanungan agad nitong tinawagan si Anne. Anne, may problema ba si Angela? Agad na tanong nito sa kabilang linya. Adrian, ikaw pala. Oo, nasa ospital ang baby niya.
Sagot ni Ann sa kanya. Ha? Kailan pa? Tanong nito. Kagabi lang. Ani ni Ann. Punta ako sa bahay niyo mamaya ha, mag-uusap tayo. Ani nito sabay baba ng cellphone niya. Akala ko iiwasan mo na siya. Tanong ni Ivy sa kanya. Iyang reaksyon mo, daig mo pang asawa ng Angela na yun. Wika ni Ivy sa kanya. Tiningnan lang ito ni Adrian, saka napabuntong hininga. Kaklase niya si Ivy at ka-boarding house din, kaya naging close silang dalawa. Lagi nga silang tinutukso ng mga ka-boardmate nila. Pero malinaw sa kanilang dalawa ni Ivy na magkaibigan lang sila. Minsan kasi nanghiram siya kay Ivy ng cellphone para tawagan si Angela. Kinausap siya ng huli na kailangan niya nang mag-move on para makapagsimula siya ng bagong buhay. At nangako ito na tutulungan niya si Adrian na makamove on. At inumpisahan niya na kanina. Agad na tumiretso si Adrian kina Ann. Nakiusap ito sa huli na mag-aabot siya ng tulong para kay Angela. Ikaw na kaya ang personal na magbigay sa kanya niyan, Adrian? Ani nito kay Adrian. Ikaw na lang. Ayoko nang makita siya sa ganoong sitwasyon. At alam ko tatanggihan niya lang ang tulong ko kapag ako mismong nagbigay. Ani nito. Saka agad namang pumunta ng hospital si Ann at iniabot ang pinabibigay ni Adrian. Akala ko wala kang pera. Takang tanong ni Angela nang iniabot ni Ann ang sobre sa kanya. May nahiraman kasi ako. Pagsisinungaling nito. Agad naman binuksan ni Angela ang sobre. Pati si Ann ay nabigla din sa laman ng sobre. Ann, bakit ang laki nito? San ka nakahiram ng ganito kalaking pera? At paano mo mababayaran ang 10,000 na to? Tanong nito. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala. Ani niya ulit. Kabilin-bilinan kasi ni Adrian na huwag ipaalam kay Angela na galing ang pera sa kanya. Thank you, Bes, ha? Sabay yakap sa kaibigan. Hindi ako makahinga, Bes. Reklamo nito. Parang nakokonsensya naman ito. Dapat kasi si Adrian ang pinapasalamatan nito at hindi siya. Lumipas ang buwan. Nabalitaan na lang ni Angela na may kinakasama na si Ryan sa Manila. Ang sakit-sakit ng naramdaman niya. Hindi para sa sarili kundi para sa anak nito. Kaya pala halos hindi niya na ito makausap. Tinago niya na lang yun sa magulang niya. Dahil ayaw niya itong mag-alala ang mga ito sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa kanyang tiya. Hanggang nagdesisyon ng ama niya na mangibang bansa para makatapos ng kolehiyo ang mga kapatid niya. Malaki ang pagbabago ng kanyang ama. Naikinasiya niya. Hindi na ito masyadong naging istrikto sa mga kapatid niya. At ang pinakamaganda sa lahat ay mahal na nito ang anak niya. Lumipas ang taon, wala na talaga siyang contact kay Ryan. Kaya naman inamin niya na sa magulang ang totoong dahilan. Anak, bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ng ina niya sa kanya. Nahihiya at natatakot kasi ako, Mang. Marami na akong nagawang perwisyo sa inyo. Kaya po, nahihiya na po akong idagdag pa ito. Ani nito, niyakap naman siya ng kanyang ina. Pamilya mo kami. Kami ang unang dadamay sa'yo kung may problema ka. Alam mo ba kung bakit nag-abroad si papang mo? Hindi siya sumagot. Hinayaan niya lang ang inang magsalita. Dahil gusto niyang makabawi sa mga panahong pagkukulang niya sa inyo. Hindi niya mapigilan ang luha. Higit kanino man ang pamilya ang unang dadamay sa kanya. May taon na rin silang walang communication ni Adrian. Simula nang malaman niyang may girlfriend na ito ay nag-focus na siya sa kanyang trabaho at sa anak niya. Si Ryan naman ay paminsan-minsan tumatawag na ulit sa kanya. Anong sinasabi mong ayaw mo na? Tanong nito na animoy siya pang nakagawa ng kasalanan. Ray, ikaw ang nangaliwa. Ikaw ang nagpabaya. Tapos tatanungin mo ko kung bakit ayaw ko na? Naiinis nitong sabi. Bigla namang natahimik ang nasa kabilang linya. Pero kahit sabihin mong ayaw mo na, asawa pa rin kita dahil kasal tayo. Baka nakakalimutan mo yan. Ani nito. Oo nga, biglang nakalimutan ni Angela na kasal nga pala sila ni Ryan. Sumasakit ang ulo ni Angela kung ano nga bang gagawin. Habang tinititigan niya ang anak ay naaawa siya dito. Pero pagod na siya kay Ryan. Habang tumatagal ay unti-unting nawawala kung ano man ang nararamdaman niya dito dati. Paungol ng anak niya habang nakapikit ang mata. Marahil nananaginip ito. Magdadalawang taon na ang anak niya. Kaya kahit paano nakakapagsalita na ito ng maikling words. Nang marinig ang ungol ng anak ay bigla siyang naawa sa anak. Alam niyang hindi maganda kung walang amang kamumulatan ng anak niya. Ayaw niya din naman maging broken family. Pero nalilito siya kung kaya pa nga ba niyang tanggapin si Ryan. Hanggang sa nakatulugan niya ng pag-iisip.
Umuwi ng maaga si Angela dahil biglang sumakit ang ulo niya kaya nag-half day lang siya sa trabaho nito. Pagdating sa bahay nila nauulinigan niyang may kausap ang ina niya at nakita niya din ang mga dalawang malalaking bag sa kubo nila kaya bigla siyang kinabahan. "Mang, nandito na po si Ate Angela," ani ng kapatid niya. Mang, kaninong mga..." Hindi natapos na tanong ni Angela dahil lumabas si Ryan galing sa kwarto niya habang karga-karga ang anak nila. "Anong ginagawa mo dito?" tanong nito kay Ryan. "Nag-usap na kami ni Mama. Kahit para lang naman sa bata. Bigyan mo ako ng isang chance." Ani nito sabay luhod nito sa harapan niya. "Ano bang chance ang pinagsasabi mo? Tapos na tayo. Kaya wag mo nang guluhin ang buhay namin ng anak ko." Sabay kuha sa umiiyak na anak kay Ryan. "Please, Jella. Bigyan mo ako ng isang chance. Pangako magbabago na ako. Babawi na ako sa mga pagkukulang ko sa inyo." Ani nito habang tumutulo ang luha habang nakaluhod pa rin. "Jella, anak. Kahit para lang sa bata. Bigyan mo siya ng isa pang chance." Ani ng ina niya sa kanya. Hindi alam ni Angela ang tamang maging desisyon. Ngunit habang nakikita ang anak na halos ayaw humiwalay kay Ryan, para namang nakukonsensya siya kung ipagkakait niya sa anak nilang buong pamilya. Labag man sa loob ay binigyan niya ng isa pang chance si Ryan para sa anak. Sa pagsasama nilang muli ni Ryan, ay nagpatayo sila ng sarili nilang bahay sa tabi ng bahay ng kanyang magulang. Pinag-isa nilang ipon nilang dalawa para mapatayo ang maliit na bahay nila. Sa ilang buwang pagsasama nilang muli, ay nakita niya din naman na nagbago ito. Hanggang sa isang umaga tinawagan ito ng opisina ng dati nitong pinagtatrabahuhan na mag-uumpisa na ulit ito sa trabaho. Sa nabalitaan masaya naman si Angela. Nagsimula si Ryan sa pagtatrabaho at siya din ay nag-apply bilang isang sales lady sa department store na malapit sa kanila. Hindi niya yun pinaalam kay Ryan para sana masurpresa ito. Madali lang naman siyang nakapasok sa inapplyan. Masaya siyang umuwi nang makapasa siya sa lahat ng interview para sa bagong trabaho. Pagdating ng bahay nila nadatnan niya si Ryan habang hawak-hawak ang box niya. Kung saan nakatago ang mga binigay ni Adrian sa kanya. "Saan ka galing?" tanong nito na salubong ang mga kilay. "Nag-apply ako ng trabaho para naman makatulong ako sa pang-araw-araw natin." Sagot nito habang iniisa-isang ibalik sa box ang mga inilabas ni Ryan na mga sulat ni Adrian. "Sino si Adrian?" tanong nito. "Dati kong kasintahan." Sagot niya habang kinakalkal ang box dahil hinahanap niya ang bracelet na binigay ni Adrian sa kanya. "Ito bang hinahanap mo?" Sabay taas ng bracelet. "Akin na yan." Sabay hablot ng bracelet na agad namang nilayo ni Ryan sa kanya. "Ang sweet naman ng Adrian na yan. Nakaukit pa ang pangalan niya sa bracelet ha?" Ani nito na hindi alam ni Angela kung anong ibig sabihin nito. "At may date pang nakalagay. At ang date na ito yung panahon na tayo na. Nabuntis ka na, di ba?" Nanguusig na tanong nito. "Akin na nga yan." Pilit niyang inabot ang bracelet kay Ryan. "Dalawa ba kami noon sa buhay mo?" "Ay, mali ang tanong ko. Dalawa ba kaming gumagamit sa'yo?" Tanong nito na hindi pinalampas ni Angela kaya nasampal niya ito. Sana nga dalawa kayo noong gumamit sa akin. Para naman may posibilidad na siya ang maging ama ng dinadala ko noon. Pero hindi eh. Dahil ikaw lang ang gumamit sa akin. Na ngayon ay pinagsisisihan ko na." Nanginginig sa galit na sigaw ni Angela. Akmang sasampalin siya ni Ryan ng taas noon niyang hinarap ito. "Sige, subukan mo uling ipadapo mo yung palad mo sa mukha ko." Dahil sa sinabi ni Angela, hindi nito tinuloy ang planong pananampal. Kaya naman binalingan nitong hawak ni Angela. Gigil na inagaw nitong hawak na box ng huli. "Ito ba ang pinagmamalaki mo, ha? Pwes, nababagay ang mga sulat na to sa basurahan." Sa bilis ng ginawa ni Ryan, hindi nakahuma si Angela. Napatulala lang ito habang naninikip ang dibdib. Naninikip ang dibdib niya dahil ang tanging nagpapagaan ng lahat sa kanya ay ang mga sulat at mga alaala na bigay sa kanya ni Adrian. Pero ngayon wala na. Dahil inisa-isa ng pinunit ni Ryan. Wala siyang imik, tanging mga luha niya lang ang umaagos. Siguro nga panahon na para bitiwan niyang may kanalaman kay Adrian at magpopokus sa sariling pamilya niya. Wala silang imikan ni Ryan pagkatapos na nangyari. Hindi pa nakontento ang huli. Sinunog niya pa ang lahat ng laman ng box. "Kung makaiyak ka naman sa laman ng box na yon, daig mo pang namatayan." Bulyaw ni Ryan sa kanya. "Hayaan mo lang ako. Bukas wala na to.
Sabay tayo at pumasok sa kwarto nila. Sinundan naman ito ni Ryan. Ganun ba ka-importante ang lalaking yun para sa'yo? Tanong ni Ryan sa kanya. Sigurado ka ba na gusto mong malaman ang sagot ko? Inis na tanong nito. Ano bang gusto mo? Inayaan naman kita sa kung anong gusto mong gawin sa laman ng box na yon. Ano pa bang gusto mo? Galit na sigaw ni Angela. Kinabukasan maagang nagising si Angela dahil unang araw ng trabaho niya. Nabigla pa siya nang biglang naging malambing si Ryan sa kanya. Paggising niya nakahanda ng almusal nila. Nakaprepared na rin ang lahat ng kakailanganin niya. Kain ka na Han, sabay na tayong pumasok. Hanin nito na may ngiti pa, na ikinapagtataka ni Angela. Ayaw na ni Angela makipag-argumento, kaya tahimik lang siyang kumakain. Tinawagan ko pala ang boss ko. Nagpapatulong ako sa kanya para maipasok ka sa mall ng kaibigan niya. Wala pa ring imik si Angela, patuloy lang itong kumakain. Mas maganda yon para magkalapit lang ang pagtatrabahuhan natin. Dugtong pa nito na hindi alintana kung nakikinig ba si Angela sa kanya. Iniwan nila ang anak nila sa ina ni Angela, sabay na silang umalis ni Ryan. Once a week lang umuwi si Ryan sa kanila dahil malayo din ang pinagtatrabahuhan nito. Lumipas ang araw at buwan, malayo pa rin ang loob ni Angela kay Ryan. Parang mahihirapan na talaga siyang ibalik kung ano man ang nararamdaman niya dati sa asawa. Hinanapan siya ng maayos na boarding house ni Ryan, kaya naman halos araw-araw nang nandun ang huli sa kanya. Jala, nandyan ata ang asawa mo. Pansin ng head department niya. Busy kasi siya sa kakagawa ng report para sa weekly inventory nila. Ha? Tanging nasabi niya. Ayun oh, sabay nguso niya sa gawin ni Ryan. Tumigil naman si Angela sa ginagawa niya sa kanilapitan ito. Ray, wala ka bang trabaho? Kaninang umaga ka lang bumalik ka? Tanong nito. Maaga kaming pinauwi. Sagot naman nito. Anong oras ang out mo kasi hihintayin kita? Sabi nito. 6 p.m. pa. Sagot niya. Sige, maghihintay na lang ako sa exit nyo. Ani nito saka tumalikod na. Huwag na, mahabang oras pang hihintayin mo kung maghihintay ka sa akin. Ani naman ni Angela. Mag-aalas 2 pa lang kasi. Dahil sa sinabi ni Angela, tumalikod ito nang hindi nagpapaalam sa kanya. Napabuntong hininga naman siya habang naiiling. Hoy, salubog na naman ang kilay mo. Nakakabawas ng ganda mo. Biro ng isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Nginitian niya ito. Kuya, ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Daig pang mga babae. Tanong nito sa kaharap na ikinatawa lang ng kausap niya. No, iba-iba kaming mga lalaki. Pero hindi naman kami katulad ng mga babae dahil mas maarte kayo kaysa sa amin. Parang asawa mo, bipolar. Sabay tawa nito na ikinatawa din ni Angela. Sanay na siya dito dahil mabiro talaga ito. Hayaan mo na muna ang asawa mo. Ililibre na lang kita ng merienda mamaya. Ani nito sa kaginulong buhok niya. Nang oras ng merienda nila ay sa fast food sila ng department store kumain. 3 silang kumain doon. Nang dumating ang order nila ay pinagsilbihan nito si Angela. Kuya, ako na. Agaw ni Angela. Nope, ako na, lulubusin ko ng panlilibre ko sa'yo. Sabay lagay ng pagkain sa plato ni Angela. Walang humpay na tawanan na nangyari sa kanilang tatlo dahil ang dalawang kasama niya ay puro mabiro. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay bigla silang napatigil. Kaya pala halos itaboy mo ako kanina dahil may kinakalantari kang iba. Ani ni Ryan. Pare, huwag mong ganyanin ang asawa mo dahil wala siyang ginagawang masama. Pagtatanggol nito kay Angela. Alangang aamin kayo kung may ginagawa kayong hindi tama, di ba? Ani nito habang nakikipagsukatan ng tingin sa kaharap. Ray, tama na. Gigil na wika ni Angela. Tiningnan lang ito ni Ryan. Kung may problema kayong mag-asawa, sa bahay nyo na lang pag-usapan. Konting respeto naman. Kung may problema kayong mag-asawa, sa bahay nyo na lang pag-usapan. Konting respeto naman. Hindi nakatiis na sabad ng head ni Angela. Habang si Angela naman ay nanlalambot na napaupo. Gago yung asawa mo ah. Walang modo. Bakit ka nagtitiis sa gagong yon? Galit na tanong ng kaibigan niya. Dahil para sa anak namin, kuya. Tanging sagot niya. Jella, kung hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Sa panahon naman ngayon, madami naman ang hindi buo ang pamilya. Huwag mo nang hintayin na madagdagan ng anak nyo, mahirap na. Unang kita ko pa lang sa asawa mo, mabigat na ang dugo ko. Ani ng head niya. Salamat, ma'am. Kahit ako nahihirapan na din sa kanya. Ani nito, awang tiningnan lang siya ng dalawa.
Parang ayaw umuwi ni Angela dahil alam niya magbabangayan na naman sila ni Ryan. Pagod pa naman siya sa trabaho. Aside sa weekly report na ginawa niya, may monthly inventory pa siyang ginawa kaya pagod na pagod siya. Pagdating sa boarding house nila ay nakahain na si Ryan. Hindi niya naman ito pinansin. Dumiretso na sa kwarto niya. Akmang magbibihis na siya nang pinigilan siya ni Ryan. Habang lumakbay ang kamay nito sa katawan niya. Rahi, ano ba? Buliyaw nito kay Ryan pero parang wala itong narinig dahil patuloy ito sa ginagawa. Sa inis itinulak naman ito ni Angel. Ano ba? Pagod ako. Please lang, tantanan mo muna ako. Sigaw nito, pero parang wala talagang narinig si Ryan. Lumapit ito kay Angela saka siniil ng halik. Habang ang huli naman ay pilit na nagpupumiglas. Pero sadyang mas malakas si Ryan, kaya naman natulak niya si Angela sa kama. Agad niya itong dinaluhan. Ipinagpatuloy ang ginagawa, habang si Angela ay gustong makawala. Sipa at kalmot ang ginawa niya kay Ryan. Pero parang walang epekto iyon sa huli. Pinunit pa nito ang damit niya. Kahit anong pagpupumiglas ni Angela, hindi siya makawala. Lalo pa hawak ni Ryan ang dalawang kamay niya habang tinatalian yun ng belt nito. Gusto man sumigaw ni Angela pero wala siyang magawa. Hindi makapaniwala si Angela na magagawa ni Ryan yun sa kanya. Daig pa niyang ginahasa. Dahil habang nakatali ang dalawang kamay niya, patuloy pa rin ito sa kakahalik sa buong katawan niya. Hanggang sa tumutulo ang luha ni Angela. Habang ginagawa yun ni Ryan, piling niya ang dumi-dumi niya na dahil daig niya pang ginahasa sa ginawa ni Ryan. Nasusuklam siya sa sarili niyang asawa.